Tulungan niyo ang aking asawa. 10 taon kaming nagmamahalan. May sakit siya sa bato. Ang kidney donor sa Haicheng ay nakapila hanggang sa susunod na taon. Pakiusap sa may impormasyon tungkol sa kidney donor. Tulungan niyo kami. Noong guro pa si Papa, sobrang gusto niya si Kuya Gauhan. Ngayon, pumanaw siya dahil sa stroke. Kung makatutulong man sa estudyanteng gusto niya, siguradong masaya si Papa. Kuya, bago pumanaw si Papa, uwi mo siya. Sa organ donation agreement. Pumanaw siya dahil sa stroke, pero pwede pa ang kidney. Pwede itong i-donate kung match. Mahal, may nag-offer na mag-donate ng kidney para sa'yo. Talaga, Azava? Ayos. Hindi na ako mamamatay. Kapag match na, pagkatapos mong magpalit ng kidney, hindi ka na mahihirapan. Mag-aayos muna ako, mamaya na tayo magpa-test para sa matching. Oo. Maliligtas na talaga ako. Mabait talaga ang Diyos sa akin. Gauhan, 10 taon tayong nagmamahalan. Dahil ba sa tagal ng paghihintay sa kidney, may bago ka na? Ito. Shanshan, may bagong bag ang Armani. Hindi ba ito yung pabango na regalo sa iyo ni Gao? Bakit meron din siya? Ang mga sumisira sa pamilya ng iba, hindi magtatagumpay. Tiyak na nagloloko siya. Si Shanshan ang kasama ni Gao. Sa hirap at ginhawa. Bakit siya ang makikinabang? Mga kaibigan. Zama-zama tayo. Halika. HMP. Papa, ibinigay ko ang bato mo. Kay Mrs. ni Kuya Gauhan. Siguradong masaya ka, di ba? Makikita ko na si Kuya Gauhan. Natutuwa ba siya dahil makakasama niya ang asawa ko? Gaano katagal na siyang walang lalaki? Ganito na ba siya kadesperada? Ang bilis naman. Sandali lang. Ang galing niyang magpaasa. Kaya pala si Gao ay naisip pa siya sa ganitong sitwasyon. Shanshan, tutulungan ka namin. Para makaganti. Ano ang ginagawa ninyo? Sino kayo? Ikaw pa ang magtatanong kung sino ako. Narito na ang tunay na asawa. Nagkukunwari ka pa. Mga binibini. Mali kayo, sa mga nakaraang taon, wala ako. Kinakasama, paano ako magiging? Huwag kang magmatigas. Hindi kayo makatarungan, pwede akong magreklamo sa pulis. Mga kapatid, isara ang pinto at bagbugin siya. Tinawag mo ang asawa ng iba, sasampalin kita. Hulihin siya. Masaya ba ang asawa ko? Mukhang inosente at kakit-akit. Pero ang ginagawa mo ay kasuklam-suklam. Paano? Sarap ba ng asawa ko? Mali talaga kayo ng tao, hindi ako yun. May lakas ng loob gawin, walang lakas ng loob aminin. Ngayon lang, ipapakita ko sa iyo ang kapalit ng pagiging asawa ng iba. Ano ba ang natutunan mo, ang maging walang hiya? Ang tulad mong kasuklam-suklam na insekto, dapat lang sa impyerno. Hindi ako, pumunta ako sa Haicheng para hanapin ang nanay ko. Sasabihin mong hindi ikaw, hahanapin ko ang ebidensya. Tumayo ka ng maayos, Shanshan, nasa banyo ako. Nakita ko ang patunay ng relasyon mo at ni Gao. Sasabihin mo pa rin hindi ikaw, bakit meron tayong patunay ng relasyon, kasama ba ako sa inyo? Magsalita ka. Hindi ninyo pinag-iisipan ang sitwasyon, basta na lang nananakit. Pwede akong magreklamo. Magreklamo, malapit ka ng mamatay, nagmamatigas ka pa. Sigish, magreklamo ka, sasabihin ko sa iyo. Bawat sentimo na ginastos ng asawa ko para sa iyo.
Pwede kong bawiin lahat sa pamamagitan ng reklamo. Pwede ko kayong kasuhan sa pagpasok ninyo sa bahay ko nang walang pahintulot. Hubarin ninyo ang damit niya. Titingnan ko kung ano talaga. Ang klase ng babae na nakakaloko sa asawa ko. Huwag, labag sa batas ito, huwag. 0 taon ko siyang sinamahan. Mula sa wala hanggang sa kumikita ng milyon kada buwan. Wala kang ginagawa, nakatira ka lang sa hotel. Na pinabook ng asawa ko, naghihintay na makipagtalik sa kanya. Anong karapatan mong tamasahin ang lahat ng ito? Ang lakas. Alam mong makikipagkita sa asawa ko, nag-shower ka pa. Pangit na pamamaraan ng isang puta. Hindi ako. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Ang bag na ito, binili din ng asawa ko, hindi ba? Titingnan ko kung ano ang mga binili mo. Sa pera ng asawa ko. Huwag, ito ay binili ng tatay ko para sa akin. Tatay, sa kama, ganyan KBA tumawag? Kaya pala nahuhumaling sa iyo ang asawa ko, kahit na maghanap ng kidney donor para sa akin. Palaging may oras para hanapin ka. Kidney donor, Gaw. Asawa ka ng senior ko. Lin Roro, 25 taong gulang, taga West City. Yang West City nyo, mga probinsyang mahirap. May mga tamad at social climber pala talaga. Tigilan Montag yang bibig Montag. Hubarin nyo lahat ng damit niya, para makita ng lahat kung gaano kababoy ang gold digger na yan. Huwag. Tulad kung papalit ng bato, bawal masyadong ma-stress. Asawa ka ni Gaw, ako ang magdodonate ng bato sa'yo. Anong klaseng biro yan? Akala Montag bata ako? Ang daling lokohin. Ang galing mo magdahilan Kanina bakit hindi mo sinabi? Ito nanga. Nung sinabi ni Shanshan tungkol sa donor, saka ka nagsalita. Ang bilis mag-isip Lin Roro. Alam mo ba ilang bises na akong nag-dialysis? Sa loob ng 5 taon, ilang bises akong nagsuka ng dugo. Ilang gabi na hindi ako makatulog ng mahimbing. Lagi pa akong nag-alala sa side effects pagkatapos. Ginagamit mo ang sakit ng iba para sa sarili mong kapakanan. May konsensua KPABA? Ta KPABA? Tama. Ang mag-donate ng bato, napakabanal. Ang mga nagdodonate ay may mabuting karma, mapalad sa buhay. Ang aking tagapagligtas, tiyak na may ningning ng Diyos. Kasing kinang ng araw, nagbibigay liwanag sa lahat. Ikaf? Paano mo may hahalintulad ang sarili mo? Sa aking tagapagligtas. Maniniwala ka ba kung hindi mo ako pakakawalan? Mawawala ang donor mo? Hindi ako naniniwala. Pagkatapos kong magpalit ng bato, izazakdal kita. Ibabalik mo lahat ng ginastos ng asawa ko. Pati yang mga designer clothes. Bags, lipstick at pabango, isauli mo lahat. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang asawa mo. Sandali lang. Saan ka pupunta? Hello, mahal. Hello asawa, nakahanap na ako ng kidney donor. Pumunta ka na sa ospital. Anong inda yan? Wala. Azong kalye. Narinig Montag? Nakahanap na ng donor ang asawa ko. Hindi ko na kailangan sayo. Talagang iniisip ka pa rin ng asawa ko. Sa ganitong sitwasyon, nagmamadali pa siyang hanapin ka para magsaya. Hindi. Hindi talaga ako. Papa, paano nagkaroon ng ganitong asawa si Senior Gauhan? Ganitong klaseng tao na may masamang ugali. Talaga bang kailangan pang iligtas? Nakikipagrelasyon ka na sa matandang lalaking ito. Tapos hahanapin mo pa ang asawa ko. Wala ka bang hiya? Hindi pa sapat ang isang matandang lalaki. Kailangan mo pang guluhin si Kuya Gao. Iyon ang tatay ko. Huwag kang magpaliwanag. Naiintindihan namin lahat, kasama mo. Lahat ng lalaki mo ay tatay mo. Wala kang kahihiyan.
Hindi ba ito ang numero ng asawa ko? Ang galing mo talaga. Pinapunta mo talaga ang asawa ko sa iyo, Shanshan. Parang may mali kung tutuziya. Paano niya hindi na-save ang numero? Ang weird naman. Baka naman totoo siyang nag-donate ng bato. Impossible ang bata niya para mag-donate ng bato. Ikaw, magdo-donate ka ba? Nga, tama. Paano nangyari yon? Baka kakapalit lang niya ng numero, kaya hindi pa niya na-save. Ibalik mo sa akin. Yun pala ang tunay mong minamahal, ang matandang ito. Ito lang ang picture naming mag-ama. Kailangan kong makuha ito. Ibalik mo sa akin. Hindi ko ibabalik, ano magagawa mo? Kung kaya Montag, kunin Montag mismo. Ibalik mo ang picture. Pwede kong kalimutan ang nangyari ngayon. Parang walang nangyari. Gusto Montag? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin parang aso. Saka ko ibabalik. Sige, luluhod ako. Huwag. Hito na. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mahalaga sa iyo. Yun ang ipagkakait ko sa iyo. Picture lang, hindi mo na kaya? Ito ang mangyayari sa iyo. Magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Kung noon mo pa ginawa, dapat alam mo ang kahihinatnan. Dapat may konsensya ka, may karma. Narinig mo na ba? 10 taon ako kay Gauhan. Hindi pa ako nakapag-stay sa ganito kamahal na hotel. Ikaw, nakatira ka sa maganda. Patuloy na tumutunog ang telepono. Tingnan ko lang kung ilang bises tatawag ang asawa ko. Sa iyo ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Naniniwala ako kay Teacher Lin at kay Roro. May dahilan siguro kung bakit nahuli. Talagang mahal ka niya, hindi na sayang ang pagod mo. Shanshan, ang babaeng ito, gumagamit pa rin ng pabango mo at ni Gauge. Baka mamaya, malito ulit si Gauge. Ngayon lang nagmukhang masama ang mukha, pero amoy pa rin. Ay naku. Shanshan, gamitin mo ito. Ngayon, ang dumi-dumi at mabaho mo, sino pa ang lalaking magkakagusto sa'yo? Talagang narito lang ako para mag-donate ng bato sa'yo. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nasusugatan. Ginagamit mo pa ang bato bilang dahilan. Mga kaibigan. Hatakin niyo siya sa harap ng ospital. Gusto kong makita ng lahat. Lalo na ng mga may sakit sa bato, ang itsura niya. Tara na. Huwag. Bitawan niyo ako. Linroro, kailangan mong nasa hotel. Ang buhay ng asawa ko ay nakasalalay sa'yo. Bilisan mo. Bitawan mo ako. Paano nangyari ito?
Hanggang ngayon, iniisip ka pa rin ng asawa ko. Ang galing mo. Kung hindi mo ako kukontakin, paano ko ipapalit ang bato mo? Sabi ko na, wala kang karapatang banggitin ang taong nagligtas sa buhay ko. Zakaina. Hindi ako. Si Gauhan ay schoolmate ko. Ang tatay ko ang guro niya, kaya mayroon ako ng contact number niya. Mag-imbento ka pa, halos naniniwala na ako. Sayang ang talento mo, hindi ka nagiging scriptwriter. Ang ganitong bagay, kapag ginawang pelikula, siguradong kikita ng milyon. Kung ganito. Pwede ka nang mabuhay ng walang problema habang buhay. Hindi mo na kailangang magtrabaho para sa iba. Ang ibang tao, mas magaling sa pagsusulat kaysa sa pagiging. Kung ako ang nagiging, hindi ako magiging ganito sa ganitong sitwasyon. At hahanap pa ng lalaki. Kapag nahuli. Ganito ang kahihinatnan. Pinapayuhan kitang maniwala sa sinasabi ko. Maniwala sa'yo. Bakit? Si Gauhan, may peklat sa likod ng baywang, di ba? Nakuha niya yon noong high school. Nahulog siya sa harap ng bahay namin. Kilala siya ng tatay at nanay ko. Hindi ako. Ang sinasabi ninyong, ang dahilan ko sa pagkontak sa kanya, ay para mapalitan ang bato mo. Ang personal na bagay na yon, sinabi niya sa'yo. Sampalin niyo ang bibig niya. Huwag mong isipin na dahil nakasama mo si Gauge, bigla kang magiging mayaman. Ayaw kong may nagmamayabang sa harap ko. Ako si Yeshan. Suntuki Nuosia. Walang Avang Suntok. Tigilan niyo yan, mga baliw. Dalawang tao, hindi kayang talunin ang isa. Gutom ba kayo? Tumahimik ka, huwag kang magulo. Kung hindi ka natulog kay Gao, paano mo malalaman na may peklat siya sa likod? Matigas ang bibig mo kaysa bato. Hanggang dito na lang ba? Mas mabuting humingi ka ng tawad kay Shanshan. Baka bigyan ka PANG konting respeto. Tama. Yeshan, pagsisisihan mo ito. Ano, natatako ka? Bastan gayon. Aminin mo ang relasyon mo sa asawa ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad, ibalik mo ang perang ginastos niya sa'yo, at ibalik mo lahat sa akin. Vida kitang patawarin. Bakit ako magsusorry sa bagay na hindi ko naman ginawa? Ikaw ang dapat mag-isip, mas mabuting tumigil ka na. Kung hindi, kapag lumaki ang isyong ito, wala kang mapapala. Pagdating natin sa ospital, makikita natin kung sino ang walang mapapala. Halika, tingnan ninyong lahat ang babaeng ito. Lalo na ang mga may bahay at full-time na asawa. Tandaan ninyo ang mukha niya, mag-ingat kayo. Mukha namang disenteng tao. Kunyan ko ng litrato at ipadala sa kaibigan ko. 5 taon na akong may sakit sa bato. Ngayon lang ako makakapagpa-transplant, tapos siya at asawa ko. Sa ganitong pagkakataon, nahuli ko sila. Para lang makalusot, sinabi pa niyang siya ang nagdonor ng bato sa akin. Paano niya nasabi yon? Sinasabi niya siya ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ba para lang siyang nanlalay? Tama, mukhang may masamang balak talaga itong babae. Nagmamalaki pa sa tunay na may-ari, talagang walang hiya. Hindi ka sa 2,000, alam mo siya, lumabas na. Pasensya na po sir, walang lumabas kanina. Si Jay. At saka, matagal na siyang kasama ng isang matandang lalaki. Tingnan ninyo. Ito yung matandang lalaki, may asawa na siya. Kung hindi ka takot magkasakit, ako takot. Ikaw ang may sakit, hindi ako. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang loob ng babaeng ito. Alamin mo ang lugar mo, ako ang tunay na asawa. Nakakadiri talaga, kailangan ipalabas sa internet, isiwalat siya. Talagang walang hiya, isiwalat siya, mag-live. Ipalabas ang taong ito. Mga kapamilya, tingnan ninyo, live ito. Ipapakilala ko sa inyo ang taong ito. Habang ako'y nagpapalipat ng bato, naghanda siya ng kwarto sa hotel para sa asawa ko. Nahuli ko sila, ngayon ay gagawin ko siyang isang kahihiyan. Tingnan ninyo ang babaeng walang hiya na ito. Para lang makagalit sa akin, hinikayat pa niya ang asawa ko. Naibigay sa kanya ang aming pabango na simbolo ng pagmamahalan. Talagang masama ang kanyang intensyon. Ang ganda pa naman ng itsura. Hindi kasalanan ng lalaki. Nakakahiya ka bilang babae. Ano? Natatako ka? Bakit hindi ka lumaban? Kanina pa sa kotse.
Ang tapang mo o baka naman pag lumaki ang gulo. Wala akong makukuhang mabuti. Kung magpapatuloy ka sa ganito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. At itong mamahaling bag. Pinabili niya sa asawa ko at sa loob nito. Pinabili niya sa asawa ko ang singsing na brilyante, gumagamit ng pera ng asawa ko. Para bumili ng bag at singsing, nakatira pa sa mamahaling hotel. Gusto mo bang ubusin ang pera ko para sa pagpapagamot ko? Bago ka masyahan? Huwag kang magbintang ng walang basihan. Totoo ang sinasabi ko, kung hindi, paano nangyari na? May singsing kang isang karat na blue gold diamond. Sa edad mo, kayang-kaya mo ba yan? Yes, Shan, dahil asawa ka ni Kuya Gao. Pinapayuhan kitang patayin ang live stream mo. At pabalikin si Gaohan, maaayos pa ang lahat. Kung hindi, talagang pagsisisihan mo ito. Nagmamalaki ka na? Lao Zhang. Wala na ang asawa ko. Pumunta ka bukas sa Haicheng para sa huling pagpapaalam. Paano nangyari ito? Zuntukin Ninyo Zia. Dapat lang bigyan ng leksyon ang ganitong klaseng tao. Mabuti. Nakakagaan ng loob. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag ninyong saktan ang anak ko. Ma, bakit ka nandito? Oh. Ang anak mo sa labas. Alam Montag Bea? Anong sinasabi mo? Wala pang boyfriend ang anak ko. Ito ang anak mo. Kayong mga tao. Walang basehan ang mga bintang ninyo. Ito ang asawa ko. Ama ng bata, nagbago ang sitwasyon. Grabe ang mga tagaksishi, ang wild ninyo. Kaya pala si Kuya Gao, nung makita ang anak mo. Nawala sa sarili, demonyong babae pala ito. Kaya pala may amoy kabadingan, kayong mga tao walang katotohanan. Mga sinungaling, walang respeto sa batas, ito ay paninirang puri, labag sa batas ito. Nanay, asawa siya ni Kuya Gaohan. Ano? Paano naging asawa mo si Gaohan? Ang bastos mo. Bastos? Nagloloko asawa mo, hindi ka ba nagagalit? Kung ganyan kakabait, ibigay Montag nga asawa Montag. Para makipaglaro sa amin. Tatawagan ko na si Gaohan. Para magpaliwanag siya. Tama na. Zino ka Bea? Akala Montag Bea. Sasagutin ng asawa ko ang tawag mo? Bakit wala rin si teacher? Saan ba sila pupunta? Ikaf, hinahamon Montag ako? Zampalin niyo, tu. Huwag, Tingnan natin ang tapang mo. sa akin mo ibuhos ang galit mo, huwag kay nanay. Sinong gusto kong sampalin, walang makakapigil. Dahil sa'yo napapahamak ang nanay mo ngayon. Huwag mong saktan ang anak ko, walang utang na loob. Matanda na ang nanay mo, napapahamak pa dahil sa'yo. Nagdradrama kayo ng ina mo ha? Mukhang. Hindi lang scriptwriter ang bagay sa'yo, artista ka pa. Yes, Shan. Huling babala ko sa'yo. Kung hindi ka patitigil ngayon, huli na ang lahat. Magdudusa ka sa mga ginawa mo. Halika, pakinggan nating lahat. Hindi mo ba sasabihin ako talaga ang mahal ng asawa mo? Ipaglalaban niya ako at hiwalayan ka dahil sa akin? Alam mo ba ang batas? Kapag isinumbong kita, wawakwak kayong lahat. Magsisisi ka talaga.
Bakit hindi na naman sumasagot? Saan ba talaga sila pupunta? Ano? Sumusuko ka na? Nanay, hindi na tayo magdodonate. Ayokong ibigay ang bato ni Papa. Sa taong katulad niya. Anak. Paano napangasawa ni Gauhan ang babeng ganito? Napakabait niyang tao. Ibigay mo na yung biskit. Wala akong kinuha. Nagsisinungaling ka. Masamang bata ka. Tejo, huwag niyo siyang bulihin. Sinabi na niyang, hindi niya kinuha. Ikaw ang kumuha. Kung ipinaparatang mo pa, sasabihin ko sa teacher. Tara N.A. Aos calling BA? Nanay, lahat ng tao nagkakamali rin ng pagtingin. Si Gauhan na senior, baka sandali lang. Nalin lang ng demonyo na bola ng itsura ng babaeng ito. Nagpapanggap pa, mag-ina kayong nagtutulungan dito. Ganyan kayo, nananakit ng walang dahilan. Tatawag ako ng pulis, ipapakulong kayo. Tumahimik ka, matanda. Yashan, kaya mo bang tawagin si Gauhan para harapang magkumpirma? Bitawan Montag. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nasusugatan, no? Kailangan bang nandito mismo ang asawa ko? Aminin niyang. Hindi ka niya mahal, bago ka titigil? Yashan, huling beses ko na to sasabihin sa'yo. Wala kaming nangyari ni Gauhan. Ang pakikipag-usap ko sa kanya para lang sa pag-donate ng bato mo. Sabi ka una, huwag mong banggitin ang nagligtas ng buhay ko. Bawat sampal mo sa akin at sa nanay ko ngayon, lalo kang magsisisi. Zinampal na kita, anon gayon? Bakit ako magsisisi? Parang hindi siya ganun, grabe na ang bogbog. Pero hindi pa rin sumusuko. Uun ga ang tapang imposibleng. Aminin ko ang hindi ko ginawa. Yung pabango binigay es ayon ni Gao, pikarin be ayon? Sino bang nagdodonate ng bato? Sa hotel pa magkikita. Zabi PA, hintayin kita. Parang. Talaga nga, mga kaibigan, walang hiya ang babaeng to. Uun ga. Paano mo ipapaliwanag to? Kung totoo ang sinasabi mo, tawagin mo si Gauhan, harapang magkumpirma. Kung takot ka, hayaan mo kaming umalis. Umalis ka? Bakit? Walang asawang basta-basta na lang papayag umalis. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka makakaalis kasama nitong matandang to. Gastos mo sa asawa ko, isa-isa kong papabayarin sa'yo. Ang dami mo nang sinabi, ang tagal mo nang nananakit. Pero hindi mo pa rin tinatawag si Gauhan. Baka takot ka. Anong tako? Mahal, nasaan ka? Nawala yung donor, baka madelay. Ang pagmatch. Mamaya na yung transplant. Pumunta ka muna sa harap ng ospital. Nahuli kita sa kalokohan Montag. Ano? Ano bang sinasabi mo? Gauhan, mas mabuti kung pumunta ka agad sa harap ng ospital. Kung hindi, hindi ko mapapangako na yung minamahal mo. Ano ang mangyayari? Naziziyahan ka na ba? Malapit nang dumating si Gauhan. Makikita mo na ang asawa kong pinapangarap mo. Ang weirdo mo talaga. Matanda ka na, ang baho ng bibig mo. Hindi ka bianag, toothbrush kaninang umaga? Nagkamali ka ng pagkakakilala sa taong nagligtas sa buhay mo. Kailan ka ba magigising sa katotohanan? Nanay, huwag mo na siyang kausapin ng matagal. Pagdating ni Gauhan, malalaman na natin ang lahat. AME, kahit dumating siya, hindi mababago ang katotohanan na ikaw ay Ano ba ang ginagawa mo? Wala namang nangyayari. Hoy Gao, nasa trending ang asawa mo. Ang gulo mo talaga. Ang delikate mo, dapat itago mo na maayos. Mag-operasyon na ang asawa mo. Hindi ka pa rin makalimot. Ano? Hindi ako naghanap ng babae sa labas. Ha? Sino ang sinuntok ng asawa mo? Namaga ang mukha. Graba ang tama. Akala ka ututu. Tingnan mo na lang, ay se-share ko sa iyo ang live. Itong singsing na ito, galing din sa asawa ko, di ba? Ito ay disenyo ng anak ko, diamond ring na nagkakahalaga ng milyon. Matanda ka na, nagpapanggap ka pa. Anak Montag? Anong magandang may didisenyo niyan? Sinsin, ikaw ay jewelry appraiser, tulungan mo akong mag-estima. Magkano ang halaga ng singsing na ito? Gagamitin ko ang pera nito para pasalamatan ang nagligtas sa buhay ko na nagdonate ng kidney. Bahala kayo mag-estima. Ang nagligtas sa buhay mo ay nasa harap mo, ayaw mo lang maniwala.
Ang diamond ring na ito ay gawa sa sapphire. Napakapino ng pagkakagawa. Malinaw ang kulay sa kasalukuyang presyo. Mga 100,000 pesos, pero tingnan mo itong mag-ina. Mukhang wala silang 50,000. Wow, ang yaman, isang singsing lang 100K na. Hindi pa kasama ang ibang regalo, nakakainggit talaga. Sulit ang buhay na ito. Kayong mga mahihirap sa West City, pera lang ang iniisip. Pinaglaruan mo ang asawa ko para bilhin ang pinakamahal. Sasabihin ko sa iyo, babayaran mo ako ng 100K para sa singsing na ito. Ibibigay ko ang 100K na ito sa kamay ng taong nagligtas sa buhay ko. Kung talagang binili ito ni Gauhan para sa akin, ibabalik ko sa iyo ng buo pero tungkol sa pagliligtas. Tinatawag mo pa siyang senior, madalas ka mag-cosplay, no? Kaya pala hindi ka makalimutan ni Gao. Pero, ayaw ko ng gamit mo. Tigilan Montag. Pinaghirapan ito ng anak ko, sinabi ko na ito. Kung ano ang mahalaga sa anak mo, iyon ang kukunin ko, para mawala sa kanya. Huwag. Grabe ang yaman. 100K na singsing, sinisira lang. Talagang mayaman sa Haicheng. Kayong mga walang modo, mga taong nagligtas sa inyo. Ayaw nyo talaga, matanda ka na, nang insulto ka pa. Tama na, ayaw niyo ng mabuti, pilitin niyo ang masama. Attorney Wang, pumunta ka rito sa Haicheng ngayon din. Sa First Hospital, yung Blue Starring ko. Sinasadyang sinira, kailangan kalkulahin ang bayad. Nasaktan ako. Malubha, maghanda ng maraming demanda, isang palahat. Sayang, hindi ka nag-screenwriter. Ang yabang Montag, akala Montag kung sino ka. Oy, Mal. Mali ang napagbuntunan mo, pupunta ako ngayon. Patayin mo na yung live mo. Ano ibig mong sabihin? Patayin mo na yung live mo ngayon din. Mali ang tao, mga gulo lang ito. Sa ganitong sitwasyon, nagrereklamo ka pa sa asawa ko. Gusto ka talaga ng asawa ko. Kailan ka ba magigising? Hindi talaga. Ang inisip mo. Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Pagdating ni Gauhan, malalaman natin ang totoo. Makinig ka sa kanya, patayin mo na yung live. Wala itong masamang idudulot sa'yo. Nagpapakasanto ka pa. Loko ka, huwag mong hawakan ang anak ko. Loko ka, huwag mong hawakan ang anak ko, sasampalin kita. Mahal. Dumating na ang bida, huwag mong sabihin, itong lalaki. Mas bagay sa kanya, ang asawa niya ang tanda na. Kung lalaki ako, siya rin pipiliin ko, hindi niya kasalanan. Nagkamali lang siya tulad ng ibang lalaki. Ito ba ang mabuting asawa na sinasabi mo? Pasensya na. Paano mo siya nasaktan ng ganito? Gauhan, ipagtatanggol mo pa ba siya? Hindi. 10 taon kitang pinagsilbihan, ganito ang gagawin mo sa akin? Dahil lang bata siya, ipagtatanggol mo ang isang. Walang hiya, ano ba ang nagawa niya para sa'yo? Kahit kalahati ng ginawa ko. Anak siya ng guro ko, hindi tulad ng sinasabi mo. Bago ako sumakay, sinabi ko na sa'yo. Ikaw ang ayaw maniwala. Paano nangyari? Bakit niya alam? Yung peklat mo sa likod, itong bagay na. Sinabi mo lang sa akin. Anong peklat sa likod? Gauhan, okay, calling BA? Wala yun, ako ang nagtago ng hair clip mo. Dapat tulungan kitang hanapin. Sinabi ko na sa'yo dati, yon ay nabangga ko sa bahay ni Teacher Lin. Siyang involved, paano niya hindi malalaman? Siege. Pat to Pinag, Yusupan Niona, no? Kanina ba nagte-text siya sa'yo para magkaayos ng kwento? Walang pag-aayos, to ang totoo. Akala Montag beatanga ako, Atashan? Nasa trending ka na, number 1 tayo ngayon. Hindi ba sinabi kong patayin ng live stream? Bakit hindi mo pinatay? Ano, natatako ka? Natatakot kang ilalantad ko ang kalokohan niyo, no? Walang kalokohan na nangyari, saan nang galing yon? Eh bakit mo siya pinagtatanggol? Ano pa ba ang relasyon niyo kundi kayo? Kinontak ko siya dahil namatay si Teacher Lin. Sabi pwede kang pagbigyan ng kidney donation. Kung hindi, ano pa ang akala mo? Transplant. HMP. Kailangan bang pumunta sa hotel para sunduin sa transplant? Naniniwala ba kayo dito?
Naniniwala ka ba? Kita mo, kung magsisinungaling man lang sana ayusin nyo. Akala mo bata ako na madaling lokohin? Palagi akong nasa abroad, namatay ang tatay ko. Nagmamadali akong umuwi, nag-check-in muna ako sa hotel. May problema ba? Nagdadahilan ka pa. Anong ginagawa mo? Xiaohan, ang bait mong bata. Bakit napangasawa mo ang babaeng walang pakundangan? Matanda ka na, zazampilin kita. Anong salita yan? Rumespeto ka sa asawa ng guro ko. Matanda na ako, pero ipagtatanggol ko ang anak ko. Ilang bises na naming ipinaliwanag, wala siyang naintindihan. Pinagmumura at sinaktan kami ni ate, ako at si nanay. Sabi niya ako ay, Pasensya na, kasalanan namin lahat, ako. Ang dami ko nang sinabi sa'yo, hindi ka naniniwala. 2 salita lang niya, naniniwala ka na, Meng. Ipagpatuloy mo ang pag-expose sa kanya, ipapaalam ko sa lahat. Ang tunay niyang pagkatao. Hanggang kailan mo ba ito ipagpapatuloy? Gauhan, hanggang gayon. Pinagtatanggol mo pa rin siya, tapos ako pa ang sinisigawan mo? Ako ang kasama mo sa 10 taon, hindi siya. Alam ko. Ikaw. Pero si Ruruo ay hindi. Ruoro. Ang lambing ng tawag mo sa kanya. Ganyan mo ba siya tinatawag palagi? Siya. Anak siya ni Teacher Lin. Magkasama kaming lumaki, alam mo ba? Kung hindi dahil kay Teacher Lin, isang uli lang ako. Wala akong pagkakataon na mabuhay, lalo na ang makilala ka. At pakasalan ka. Bakit mo dati hindi sinabi? Ilang salita lang niya. Nakakagawa ka na ng kwento. Si Xiaohan, pinagmasdan ko siyang lumaki. Itinuring kong sariling anak, paano mo nagawa yon? Siraan silang dalawa. ako at si Gauhan, hindi kailanman. May nangyaring labag sa tama. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong tingnan ang cellphone ko. Dahil sa pag-check ko ng cellphone, nalaman ko ang tungkol sa'yo. Anong silbi ng pag-check ng cellphone? Pwede namang burahin ang records, di ba? Pwede ring ipakop ang mga litreto. Basta ayaw ninyong malaman ng iba. Kung gagawin ninyong perpekto, walang makakaalam. Talagang itinuring kong kapatid si Ruruo. Ano ba bang kailangan kong gawin para maniwala ka? Nandito na ang ebidensya ng pagtataksil mo. Paano ako maniniwala sa'yo? Diamond ring. Ang pabango at lipstick na simbolo ng pagmamahalan natin. Ibinigay mo ba lahat yon sa kanya? Siya ba ang humingi? Ha? Ano ba talaga ang dapat gawin dito? Kuya Gao, si Shanshan natin. Ilang taon na niyang sinasamahan ka. Hindi mo naman siguro dahil lang sa isa. Itatakwil mo si Shanshan? Gauhan, lalaki ka ba? Nitong 10 taon. Kasama kita mula sa pagtatrabaho sa konstruksyon, hanggang sa maging kontraktor, hanggang sa maging pampublikong kumpanya. Lahat ng ginawa ko para sa iyo, nakalimutan mo na ba? Mahal. Sa- Mainit pa ang pagkain, kumain ka na habang mainit. Asawa, ang bait mo sa akin, sinamahan mo ako sa hirap. Hindi mo ako inis. Sinusumpa ko, gagawin ko ang lahat para sa iyo habang buhay. Okay, alam kiyo, kin muna teo. Tara. Halika. Kumain ka ng marami. CJ. Ang sarap. Asawa, alis na ako, may night shift ako sa konstruksyon. Siege. Paalam. Tuwing nagpapalit ng panahon, sobrang sakit ng binting ito. Halos bumigay na ang katawan ko. Lahat ng sakripisyo ko nitong mga nakaraang taon, ang mga pangako mo. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo mamahalin mo ako habang buhay. Hinantak ko siya ngayon para lang sa kidney donation transplant. Sumpa ko. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako kasama niya. Gawan. Kasing lamig ka ng pangalan mo. May puso kang hindi kayang painitin. Ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala ka? Mga kasama, sayang ang 10 taon ko. Ngayon, ilalantad ko ang asawa kong gago. Ito ang mag-asawang hayop. Sinira nila ang buhay ko, talagang walang kwenta ang lalaking ito. Suportahan natin ang host, suntukin ang gago. Mabuhay ang hustisya. Nagtiis ako, nagpakasasa siya. Ako nagluluto, ako naglilinis. Ang dami kong ginawa para sa kanya nitong mga nakaraang taon. Si Shanshan, dahil sa sobrang trabaho, hindi regular kumain, puyat ng puyat. Ayaw gumastos sa hospital,
Tiis lang hanggang sa huli. Kaya ganito ang nangyari. Mga sis, hindi nila alam ang halaga. Bakit ako natamay? Huwag naman lahatin. Ang lakas mo magsalita, kanina mo pa sinasabi. Nagkasala ang lalaki tulad ng lahat ng lalaki sa mundo. Ang nagtaksil, lunok ng libong karayom. Walang hiya talaga ang lalaking ito. Siohan, ano pang hinihintay Montag? Pigilan Montag. Ang baliw na ito. Tigil na nga. Pigilan Montag. Patayin mo yung Liv, baka mabuhay ka pa. Ikaf. Nagbabanta ka? Gao, ano ibig mong sabihin? Hindi talaga ako nagloko. Umanaw na si Teacher Lin. Kinontak ako ni Roro para mag-donate ng bato. Kaya pumunta ako ng hotel para sunduin siya para sa compatibility test. Ilang beses ko bang sasabihin bago kayo maniwala? Saan ang ebidensya? Bakit mo sasabihing donor siya? Oh go, wala ka namang prof. Bakit kami maniniwala sa'yo? Ilabas mo cellphone mo, ipakita mo sa kanila. Nag-text ba ako sa'yo? Hindi kita niloloko, di ba? Wala talagang anuman. Pwedeng burahin ang chat history. Pag nabura wala na talaga. Pagdating ng panahon, patay na ang ebidensya. Kayo na ang magsasabi kung ano ang totoo. Kawan. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magsabi ng sorry sa akin. Divya, Wala akong ginawang mali sa'yo. Bakit ako magsusorry? Hindi ko sinabi sa'yo na si Roro ang donor pero hindi mo naman dapat. Saktan siya ng ganito, lalo pat siya ang magliligtas ng buhay mo. pinagtatanggol mo pa siya. Ako ang asawa mo. Mali tayo. Dapat ang huminga ka sa kanya. Hindi ako naniniwala, itong magandang to, siya ang kabit mo. Binigyan mo siya ng amoy nating dalawa, binigyan mo siya ng lipstick. Binigyan mo siya ng bag, peke ba ang lahat ng ito? Peke ba ang lahat ng ito? Kailan ko siya binilhan ng bag? Matagal na kami hindi nag-uusap. Malinis ang konsensya ko, wala talaga kaming anuman. Sinak Siohan at Roro. Magkasama since bata pa, kung may something talaga sila. Ed sana nagpakasal na sila. Ma, huwag kang ganyan. Tama ka rin, kung childhood sweethearts sila. Sana noon pa sila, hindi na sana siya ang naging asawa mo. Tama, sinong lalaki ang tatanggi sa maganda? Para sa isang babaeng mukhang laos. Sabihin mo, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Wala, ikaw ang tunay kong asawa, kasama kita. Ng ilang taon, imposible mag-isip ko yan. Eh bakit ka naghanap ng kabit? Pinapalo ka ng lalaki mo, tumigil ka nga babaeng baliw. Sasaktan kita, ikaw na. Huwag mong pigilan ako, ngayon din ay. Huhubaran kita sa harap ng lahat, sisirain ko ang reputasyon mo. Sasaktan kita. Krimen ang ginagawa mo. Ano ang problema kung manakit ako? Kayong mga tao, huwag ninyong suportahan ang masama. Ilang beses na kitang pinaalalahanan, hindi ka nakinig. Lalo ka pang nambugbog sa akin at sa nanay ko, ang mga katulad mo. Dapat lang naparusahan ng batas. Bilang asawa ka ng upperclassman ko, sasabihin ko sa'yo. Kung saan galing ang mga bagay na to. Itong mga lipstick, ito, binili ng nanay ko. Ito, binili ko at ito naman. Regalo sa akin ng best friend ko. Tungkol naman sa pinunit mong picture natin. Ito lang ang picture ko at ni Papa. Ano ba talaga ang ginawa mo? Yung singsing na dinurog mo kanina, ako ang nagdisenyo niyan. Blue Star Diamond Ring. Malinaw na ang katotohanan. Malinis ang relasyon namin ni Gauhan, ang iba pa. Ikaw na ang magpaliwanag sa pulis. Blue Star Diamond Ring, champion sa design competition. Mukhang kalahati ng aking kayamanan ang mawawala sa akin. Ate Shan, tuloy PABA ang life? Patayin mo. Bilisan mo, patayin mo na. Roro, pasensya na, may sakit ang asawa ko. Hindi siya stable emotionally, mali siya ngayon. Ako na ang humingi ng paumanhin para sa kanya. Ngayon, kahit na nasaktan ang asawa ko, Yung zingzing ni Roro. kailangan mong magbigay ng paliwanag. Si teacher's wife. Kuya, alam kong nahihirapan ka sa gitna. Hirap ang sitwasyon mo. Sa tagal ng ating pagsasama, pwede kong gawin ulit ang Blue Star Diamond Ring. Pero yung bayad sa sapphire, ikaw ang mag-shoulder. Fair lang, di ba? Sige, salamat. Imposible, niloloko ka lang niya. Gusto lang niya ang pera mo. Nahuli ko na siya, gusto ka pang lokohin, huling hirit. Hanggang kailan ka magwawala? Sinaktan mo ang tao, sinira mo ang picture. Dinurog mo ang singsing, ano pa ba ang gusto mong gawin? Gagamot ka ba o hindi? Gagamot, syempre gagamot. Ngayon din, dalhin mo rito ang nagligtas ng buhay ko. Pupunta tayo para SA matching. Si Roro ang nagligtas ng buhay mo. Ilang beses ko pa ba sasabihin? Hindi ko balak magbigay ng bato. Roro, Hindi kaya siya talaga ang donor.
Lahat kayo, sinasabing siya ang nagligtas sa akin. Bakit? Ano ba talaga ang gusto mo? Samahan kita. Simulat sa pool, ang layunin ko lang ay iligtas ang buhay mo. Hinampas Montag ako, Kuya Gao. Pareho kayong nagsasabing siya ang nagligtas sa akin. Yung sa phone mo. Yung chat tungkol sa pagdonate ng bato, nandiyan pa ba? Oo. Basta may record ka, maniniwala ako na siya ang nagligtas sa akin. Kakakuha lang ng phone tong babae, nagme-message na sa asawa ko. Imposibleng may record ng pagdonate ng bato na sinabi kaninang umaga. Wala ng pag-isa, tu. CJ, ipapakita ko sa'yo. Huwag na. Nandito sa kin. Paano nangyari, tu? Siyang gumawa yan. Kahit ganito, hindi nito mapapatunayang wala kayong dalawa. Tingnan mo messages mo. Parang hindi nga, walang bakas eh. Nagkamali talaga kami. Ang laki ng gulo, peke lang pala. Binugbog pa ang nagligtas ng buhay, kayang gawin yon. Nga, ang ganda-ganda niyang babae. Imposibleng siya yon. Abot hanggang France ang mga nanliligaw sa kanya. Paano nangyari, tu? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Paano ko malalaman na mananakit ka? Roro, pasensya na. Pwede bang bato ni Teacher Lin? Ruo, pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko talaga sinasadya kung hindi mo ako pagbibigyan ng bato. Mamamatay ako, pakiusap. Hindi pwede. Kasalanan ko lahat dahil ang ganda-ganda mo. Hindi ako naniniwala sa'yo, hindi, nadala lang ako. Pasensya na. Tita, tulungan niyo kami, ang asawa ko. Marami siyang sinakripisyo para sa akin, hindi ko kayang mawala siya. Pakiusap. Oo, tita. Ako ang may kasalanan ngayon. Pakiusap, idonate mo ang bato mo para mabuhay ako, sa hinaharap. Maglilingkod ako sa'yo bilang kapalit. Pakyos up. Ruo, ano kaya kong? Ma, papayag ka bang ibigay ang bato ni Papa sa ganitong klaseng tao? Si Papa nga, ayaw akong masaktan kahit kailan. Noong buhay pa si Lolo, paborito niya si Ruoro. Kung ibibigay ang bato sa taong nanakit sa kanya, pagdating ko sa kabilang buhay, magagalit sa akin si Lolo. Anak. Humanap na lang ng ibang kidney donor. Hindi, huwag, pakiusap. Sa hotel, sa kotse, dito, ilang beses ko nang sinabi. Ikaw ang ayaw maniwala, ilang beses na kitang pinagsabihan. Lahat ng ito. Kasalanan mo lahat. Pasensya na, kasalanan ng asawa ko. Pakiusap, bigyan niyo pa siya ng isa pang pagkakataon. Hindi siya ganito karaniwan, talagang naghirap siya para sa akin. Napagod siya ng kalahating buhay. Sino ba ang hindi naghihirap ng kalahating buhay? Hindi madali ang asawa mo. Ang iba ba ay dapat magbigay ng bato sa iyo? Huwag gawing moal ang mga tao. Nabugbog na siya ng husto. Magbibigay pa ng bato sa iyo? Hindi ziyatanga. Kasalanan mo rin, nag-asawa ka ng emosyonal. Napaka-unstable ng asawa mo, ilang bises na nagpaliwanag. Hindi nyo pinakinggan, ngayon wala ng bato, kasalanan nyo rin. Kanina hindi ganyan ang sinasabi nyo. Mga balimbing kayo, nalinlang kami. Hindi nyo alam ang totoo. Nadala kami sa inyo, nang bastos kami. Kasalanan nyo lahat. Ruo, pakyos up, alang-alang kay Gauhan. At kay Teacher Lin. Tulong Montag ako, alam ka o. Ngayon, isang salita mo lang, mabubuhay ako. Tita, pakiusap, kausapin mo si Ruoro. Hayaan muna ang property damage. Usapang bato mamaya. CJ, Nagreklamo na ang babae. Sasama kayo sa presinto. The Hill SA malicious injury. Bakit kami? Siya siyang ang nanakit. Ano ang kinalaman namin? Ang singsing nyo ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Base sa liability, kayong dalawa. Magbabayad ng 1 milyon bawat isa. Ang nag-live, 500K, at ang natitirang 2.5 milyon ay babayaran ni Mrs. Yeshan. Ang laki naman. Kahit ibenta ako, hindi ka siya. Grabe, ang mahal. 500k, parang nanlulup. Kahit 50k, wala akong gayon. Kanina ang lakas ng loob, akala mo. Mayaman, mahirap ka lang pala. Anong sinasabi mo? kung may lakas kang sirain, dapat may lakas kang magbayad. Bago ka gumawa ng kalokohan, tanungin mo muna. Kaya mo ba ang consequences? Kung hindi, kulong. Dalhin na. Huwag niyo akong arestuhin, naloko lang ako. Sabi ka una baka mali. Si Yeshan ang ayaw maniwala. Nadala lang kami, kaya kami nanakit. Bakit hindi niyo siya hinuli? Ang ganda ng pagkakaibigan natin ah. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko isipin na. Gauhan, kung hindi mo sinabing sigaw ang kausap. Dumating kami para tulungan kang magalit, pero kung hindi mo sinabing siya, paano kami? Makikisama sa masamang gawain mo? Sige. Ngayon, ikukulong na kami, hindi mo man lang kami tinulungan. Matagal ko nang sinabing may mali. Kaming lahat ay nadala ng mga sinasabi mo. Dapat ikaw ang magbayad para sa amin. Ngayon, sinisisi niyo na ako.
Ako ba ang humawak sa kamay mo para manakit? Ikaw mismo ang gumawa niyan. Bakit ako ang magbabayad? Nagdadahilan ka pa. Palagi kang umaasa sa sakit mo para utusan kami. Akala mo ba lahat ng tao ay may utang sa'yo? Dahil BASA may kidney failure ka, special ka na? Masamang babae ka, kaya nararapat lang na may sakit ka. Hinahamak niyo ako? Sino ba ang nagdala sa inyo? Sa magandang buhay, huwag niyong kalimutan. Kung hindi dahil sa asawa ko, sa mga asawa niyo. Na walang kwenta, matagal na kayong nagutom sa kalsada. Huwag kang magmalaki, wala kang alam kundi gumastos ng pera ng lalaki. Ano PA ang kaya Montag? Hindi tulad ni Roro, na nagdisenyo ng singsing na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ano ba ang halaga mo? Hindi mo man lang maunawaan. Dinala mo kami para mapahiya, wala kang pagsisisi. Ang katulad mo ay dapat ilagay sa kulungan. Tama na, ayokong marinig pa ang away nyo. Tapusin na natin ang usaping ito. Pipirmahan ko. Dalhin na ang iba. Huwag niyo akong arestuhin. Yeshan, ikaf. Wala kang pagsisisi, walang puso, hindi ka makakakuha ng kidney. Malapit ka nang mamatay. Ngayon, sumama ka sa akin para sa compatibility test. Kung compatible tayo, ibibigay ko sa iyo ang kidney ko. Kung hindi, wala na akong magagawa. Salamat, Roro. Roro. Salamat, maraming salamat. Nanay, umuwi ka muna. Ako na ang bahala dito. Oo. Doktor, pumunta kami para sa kidney compatibility test. Ma'am, gusto mo bang gamutin muna ang sugat mo? Hindi na, ako ang anak ni Linshu. Magsimula na tayo sa compatibility test. Ako ang pasyente. Ang pasyente ang unang mapakuha ng dugo. Para sa test, ako naman, titingnan ang kidney donor. Salamat, Doktor. Mabuti naman, asawa ko. Talagang maliligtas na ako. Tara na. Hala, ano, tong nangyayari? Paano ito nangyari? Hindi ako nag-donate ah. IFPA, yung pumirma ang donasyon agreement kaninang umaga? Nakasulat ito sa kontrata. Dahil organ transplant ito mula sa patay, kung hindi magagawa agad ang transplant, ang ospital ay automatikong magpapatuloy. Sa susunod na pasyente, ang inyong appointment ay 1:00 ng hapon. Pero huli na kayong dumating, nalampasan na ninyo. Doktor, anong huli? Anong nalampasan? Ikaw sana ang makakatanggap ng bato na ito. Pero nalampasan mo na ang tamang oras, naipasa na. Sa susunod na pasyente, Ano? Wala na ang kidney ni Eileen? hindi pwedeng patagalin ang donasyon ng organ mula sa patay. Ang ospital ay maaring ibigay ito sa susunod na pasyente para makapagligtas ng buhay. Kung hindi, wala nang silbi ang organ. Ayoko maniwala. Paano nangyari ito? Ang bato kao. Maintipi tayo. May isa pa akong operasyon. Pasensya na, alis muna ako. Ang bato ay kinuha na ng iba. Kahit gusto namin mag-donate, wala na kaming magagawa. Hindi. Baka matagal mo nang kinuha ang bato ng palihim. Tapos dinala mo ako para mag-match, ginaganti mo ba ako? May dahilan ba ako para gantihan ng isang taong malapit ng mamatay? Roro, paano mo nasabi yan? Wala akong balak makipagtalo sa'yo. Sinabi lang sa akin ni Atty. Huwag na may expiration ang donasyon ng patay. May limitasyon sa oras. Boss Lim, matagal na ang lumipas. Hindi sigurado kung naitabi pa ang kidney mula sa donasyon. Magunwari ka muna na mag-donate ng katawan. Para maganda ang tingin sa iyo ng publiko. Dinala lang kita para tingnan. Kung nandito pa ang kidney, kung nandito, ibig sabihin gusto ng tatay ko. Naibigay sa'yo. Kung wala, ikaw ang nagpalampas ng pagkakataon. Alam mo nang wala na ang kidney. Napakasama mong babae. Ikaw ang may kasalanan nito, wala akong kinalaman. Kung ayaw mo akong iligtas, sabihin mo ng diretsahan. Bakit mo binigyan ako ng pag-asa, tapos pinabagsak mo rin? Walang nag-agaw sa iyong pag-asa. Ikaw ang may gawa nito. Nawalan ka ng donor sa bato, sarili mong kasalanan. Hindi ka dapat mabuhay. Yung paghampas mo sa akin, pwede na natin kalimutan. Pero yung paghampas mo sa nanay ko, hindi ko matitiis. Ipa-file ko siya ng kaso. Ang huling bahagi ng buhay mo. Sa kulungan mo na igugugol. Sinadya mo talaga akong lokohin. Hindi na ako mabubuhay. Hindi ka rin dapat mabuhay. Bakit? Bakit ikaf ayos lang? Ikaw, nag-enjoy sa magandang buhay, samantalang ako. Nandito sa impyerno ng sakit at pagdurusa. Zumama ka na sa akin. Baliw ka. Mahal, maayos tayong mag-usap. Iputok mo muna ang gunting. Pinaglalaban mo pa rin siya, ha? Hindi. Alam mo na rin ba na wala na yung donor sa bato? Nagkunsa ba kayo para saktan ako, para makapag-asawa ka sa kanya? Tama ba?
Bakit nandito ka na naman? Hindi pa sapat yung gulo kanina hapon? Malisyosong pananakit, dapat mabigat ang parusa. Kailan ka tumawag ng pulis? Hindi pwede. Kanina, hindi ka naman tumawag ng pulis. Akala mo ba tanga ako? Nung lumabas ka para magpadugo, tumawag na ako ng pulis. Nung nalaman mo, nawala na yung donor sa bato. Hindi ka titigil. Simula sa pool, pinlano mo na ako. Ito ang landas na pinili mo, wala kang sisihin kundi sarili mo. Lin Ruru, ipafile mo ba ang asawa ko? Gauhan, hindi ba't sinabi ko na sa iyo dati? Tapos na ang relasyon ng ating pamilya. Paulit-ulit kang nagmamakaawa sa akin na huwag masyadong maging malupit. Anak ako ng iyong guro, hindi blood bag ninyo. Sadyang pananakit na nagdulot ng minor injury, 3 taon pababa. Kaso ng pang-insulto sa Liv, dagdag na 2 taon. Ayoko na. Alam ko na ang mali ko. Amen na ako. Tulungan ninyo ako. Magbabago talaga ako. Halika na. Kahit sa kulungan, tutulungan ka namin. Nabantayan ang donor sa bato. MS Lin, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ang nangyari ngayon. Ilalabas ko ang video ng CCTV at ipopost online. Bibigyan kita ng katarungan. Kung walang parusa ang kasamaan, may pagkiling ang langit. Lalan tayo.